nyo ba ang Kalinga sa Maynila? Ako rin na-miss ko. Kasi halos 2 buwan po natin hindi nagawa itong programa ng ating pamahalaan. Bakit? Bawal daw kasi. Kasi nga, may eleksyon ng barangay. Pero dahil bumoto na kayo at meron na pong nagwagi, ibinabalik natin ngayon ulit ang tinatawag naming Kalinga sa Maynila program. Medyo maulan po yung panahon. Pero pagkagising ko ngayong umaga, nag-aatadali akong pumunta dito. Kasi nasabi, marami na pong tao na nag-aantay, nag-aalala po ako. Kasi sabi ko baka di pa kayo kumakain na agad. Kaya lahat po ng inyong mga concern ay pwede po ninyong i-download sa likod. So kami naman po bilang inyong konsihal, ang role naman po namin ay gumawa ng mga resolusyon. Kaya inilapit na namin dito sa inyo yung iba't ibang mga departamento, na madalas nyong pinupuntahan sa City Hall. Hindi lahat po, isang masayang umaga. Sana'y matugunan po namin ang aming pangangailangan ngayong araw na to. Ang inyo pong mga hinalal po na opisyal po rito sa Tondo, pawang mga talagang nagtatrabaho at hindi po kami tulad ho nung sa ibang lugar. Alam naman ho natin, Kalinga ito, di ba? So ang naghandog ho sa inyo, ang butihin Mayor ho natin, si Mayor Hani Lacuna at si Vice Mayor Yusel ho. Bakit po namin to ginagawa? Ano ba ang ibig sabihin ng Kalinga? Alaga. Oy, pag-aalaga. Para sa akin ng kalinga, pag-aalaga, pag-concern sa isang tao na aalagaan mo siya, bibigyan mo siya ng magandang kinabukasan. Tama po yun. Pag-aalaga ang Kalinga. Yun po ang gusto naming iparamdam sa inyo. Ang pag-aalaga namin sa inyo. Ngayong umaga po, maiiba ng konti ang ating Kalinga sa Maynila. Diretso na po kayo kung saan kayo may kailangan. May magli-lead sa inyo kung saan. Kung kailangan nyo ba ng medical help, nandyan po ang mga doktor. Kami po ay natutuwa sapagkat nakikita-kita na naman tayo. Kasi maganda mamalakad din si Mayora, parang si Mayor Isko Moreno. Sa mga katulad yung mga benefits para sa tao, sa mga senior, sa mga PWD, sa bata, at saka sa kapaligiran din, malinis din. Tapat ko, linis ko. Kaya humihingi po ako ng tulong sa inyong lahat. Sana po pag naglalabas po kayo ng inyong mga basura, nakalagay po ito sa plastic para po mas madali po siyang ligpitin. Huwag ho kayong tumatakas sa gabi at inilalabas ang basura nyo at inilalagay sa Center Island. Kaya maraming salamat po sa suporta niyo po sa Asenso Manileño at makakaasa po kayo na ang City Council po ay magsusulong lang ng mga programa, batas para sa mga batang Maynila. Alam nyo ho, ginagawa namin ito mahigit. Magsimula po nung naging mayor ako. So, humigit kumulang mga 1.5 taon na. Nakikipag-ugnayan po kami. Lahat po nung may problema sa birth, marriage, at death, nasa may likod po, pwede po namin kayong tulungan. Taas po ang kamay ng walang pera ngayong umaga. Marami po. Okay. Magpalakpakan nga po yung gustong magkapera ngayong umaga. Marami po. Ayan. Magtrabaho po tayo para magkapera po tayo. Thank you po kay Mayor Lacuna and also to the LGU of Tondo for allowing this para sa mga tao na nangangailangan ng mga trabaho po. Meron po tayong mga bagong binibigay na serbisyo. Meron na po tayong libreng clinical laboratory. Meron na rin po tayong libreng ECG. Meron na rin po tayong libreng ultrasound para po sa ating mga buntis.
pong ipaalam sa inyo, tayo po ang may pinakamalaking dialysis center. Kung may problema kayo, yung sa kalye, baradong kanal, o pag-repair ng sidewalk, nandito po yung ating mga inspector, mga engineers. Kami po sa City Electrician's Office po. Bukas po yung help desk natin regarding po doon sa mga concern ninyo, doon po sa mga gusto mag-apply po ng metro po sa Meralco. Meron po kaming libreng bakuna sa rabies at deworming sa likod. Sa mga susunod po na buwan ay gagawin na rin po ng inyong pamahalaan yung libingan ng atin pong mga alagang hayop. Doon naman po yung sa South Cemetery. Sumunod po tayo sa mga ordinansa ng Maynila. Lalong-lalo na po yung pag-inom sa mga public places. At bilang pasasalamat po, bawat isa sa inyong nandito ay makakatanggap ng tagsa 10 kilong bigas sa umagang. Pagdamutan po ninyo ang nakayanan ng inyong pamahalaan. Mahirap ang bigas kayo at mahal pa. Kaya nga, napakalaking tulong po nun sa amin. Yung bigas lang po, big deal na po sa atin. Para sa amin, 10 days na namin po. Ito lang po, muli ang aming paraan para magpasalamat sa inyo at maparamdam sa inyo ang tunay na kalinga na kinakailangan ng bawat isa sa inyo. Maraming salamat! Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong door-to-door doktora upang ihatid sa inyo ang mga kaganapan noong mga nakalipas na linggo at ang mga magaganap sa mga susunod na araw. Ito na naman po tayo sa ating regular capital report. At syempre, para simulan ang ating mga updating, matanong ko muna po kayo. Nag-enjoy po kayo sa ating natamasang very long weekend. Naku, halos 2 linggo po tayong nagbakasyon. Pero hindi naman talaga eksaktong bakasyon. Dahil tayo po ay tumungo sa ating mga pampublikong sementeryo upang dalawin ang ating mga mahal sa buhay. Kayo ho ba ay nakadalaw sa inyong mga mahal sa buhay? Nako, dapat dumalaw kayo. Baka mamaya hilahin ng inyong mga paa. At syempre, kasabay din po nito ay naganap po ang barangay at SK election. Nakaboto ho ba kayo? Ako, nakaboto po ako. At may mga nagwagi na mga barangay officials, barangay chairman, barangay kagawad, and of course, SK chairman at mga SK kagawad. So, una-una, congratulations po sa mga nanalo nitong nakaraang barangay and SK election. At ito naman po sa mga hindi pinalad, huwag ho kayong malungkot. Siguro po ay meron pang ibang paraan na iniisip para sa inyo na makapaglingkod kayo sa inyong mga barangay. So muli, congratulations po sa mga nahalal na mga bagong barangay officials sa 896 na mga barangay dito sa lungsod ng Maynila. Speaking of mga nanalo, ipapakita ko muna po sa inyo yung mga nanalo nung ating nakaraang honey quiz. Ito po ay ginanap natin doon sa ating huling broadcast doon sa Manila North Cemetery. Ayan. So, ayan, natanggap na po nila ang kanilang mga gift pack. Diba? Congratulations po sa mga lahat ng nagsipagwagi sa ating nakaraang honey quiz. Nabanggit ko po kanina na natapos na po yung barangay elections noong October 30, 2023. At nakapili na po ang taong bayan. Ano na ba ang susunod dito? Ang susunod po dito ay magkakaroon naman po ng eleksyon sa mga SK chairman at sa mga barangay chairman kung sino po ang magiging ex-officio member ng Konseho ng Maynila. Ang ibig sabihin po, kung sino po ang magiging representative
ng mga barangay chairman at mga SK chairman sa Konseho ng Maynila. So, abangan po nyo yan. Sa katunayan, kanina po, ay nanumpa na yung ating mga SK chairman. Okay? Kasi isa po to sa mga kinakailangan o mga requirements bago sila magkaroon ng eleksyon sa susunod na linggo. Bakit po sa susunod na linggo? Ayon po sa batas, okay, ang eleksyon po ng magiging representante ng SK Federation ay hinahalal po nila 15 days matapos ang halalan. So kung yung halalan po natin ay naganap noong October 30, okay, bibilang po tayo ng 30 days. So babagsak po yan next week. So andyan po, may naganap pong seminar na isa rin pong requirement. Tatlo kasi actually yung requirement dyan eh. Unang-una, maproklama po kayo na kayong nanalo na SK. Tapos po ay makapanumpa kayo. At ang pinaka-importante po ay mag-undergo kayo ng mandatory seminar or training po. So yan kanina ay naganap. Meron po tayong 858 na SK chairman na nanumpa at nag-attend po ng seminar. Bakit 858 lang? 896 ang ating mga barangay. Kasi ho, yung ibang mga barangay natin, wala pong tumakbong SK chairman. So, kaya ganyan lang po kadami ang mga SK. Naku, punong-puno po yung venue kung saan naganap yung seminar para sa ating mga SK chairman. Ang akin lang pong hiling, kagaya po ng nabanggit ko kanina, ay maging aktibo po ang ating mga batang-batang mga halal ng bayan at maging partner po natin para tayo ay magkaroon ng isang mas magandang lungsod ng Maynila. So again, congratulations po sa ating mga SK chairman. Kailan naman po ang eleksyon ng Liga ng mga Barangay? Ayon din po sa batas, okay, ang eleksyon naman po ng Liga ng mga Barangay ay within 30 days upon assumption of office. Okay, iba ho yan sa SK. Yung sa SK po, upon election. Ito naman po upon assumption of office. Kailan po pwedeng mag-assume ng office ang atin pong mga barangay officials, yung mga senior barangay officials natin? Number 1, kailangan muna po silang maproklama. Pangalawa po ay kailangan na sila ay makapanumpa. So, para po sa ating mga barangay chairman and kagawad, okay, ibibigay ko na po sa inyo or i-announce ko na po sa inyo kung kailan po magaganap ang ating mass oath-taking. Ang ating pong mass oath-taking ay magaganap sa San Andres Sports Complex, okay, para sa Distrito 1 at 2, alas 8 ng umaga, November 19. Okay? Ulitin ko po. District 1 and 2 ang inyong pong mass oath-taking. Both barangay chairman and kagawad ay magaganap sa November 19, 8 a.m. Okay? Susundan po ito ng panunumpa ng mga chairman at mga kagawad ng District 3 and 6. Alas 2 naman po ng hapon. Same venue, San Andres Sports Complex. And of course, sa susunod na araw, November 20, ay magaganap ang panunumpa ng mga barangay officials, 8 a.m., District 4. Napakadami po kasi ng barangay sa District 4, 192 barangays. And sa hapon po ay District 5, okay, 185 barangays po sila. November 20 naman po yan. Kayo po ay padadalhan ng imbitasyon ng Manila Barangay Bureau, kaya antayin lang po ninyo. Pero ito po ang ating scheduled oath-taking para sa ating mga senior barangay officials, both barangay chairman and kagawad. Okay. Iwan muna natin yan yung eleksyon ng mga barangay dahil tapos na po.
Pumunta naman po tayo sa mga naganap nung undas. Alam ho ba ninyo na napakarami natin naging bisita sa ating mga pampublikong sementeryo, both Manila North and Manila South Cemetery. Ang total po ng mga tumungo sa Manila North Cemetery sa 4 na araw, October 29 hanggang 5 araw, October 29 hanggang November 2 ay umabot ng 1,501,050. At sa Manila South Cemetery naman ay 560,595. In total, mahigit kumulang 2 milyon ang naging bisita natin sa dalawang pampublikong sementeryo. At dahil dyan, tunilada, okay, na basura naman po ang ating nalinis o nakolekta nitong buong undas sa parehong sementeryo. Umabot po ng 107 total truckloads ang nakolekta nating basura, or ang katumbas po nito ay 287 metric tons. Madami-dami pa rin po. Kahit nagpaalala tayo na sana clean as you go. Pero, bagamat ganito po ang nangyari, sana ho sa susunod na undas ay mapakiusapan po natin ang ating mga kababayan na sana po kung kayo ay dadalaw sa ating mga pampublikong sementeryo, maiuwi rin po ninyo yung mga bit-bit ninyo para naman po hindi ganun kadami ang basura na naiiwan tuwing sasapit ang undas. Okay. Kasabay nito, syempre meron naman po tayong happening para sa ating mga kabataan na naganap sa Manila Zoo no October 31, yung tinawag po nating Spooktacular Halloween at Manila Zoo. Abang saya-saya. Sabi naman, meron po tayong naganap na at saka yung parang contest ng mga contest ng mga at meron pa silang handle. Natakot siya kasi sa akin. Kaya ako natakot sa kanila. Hindi na ako tinakot sa pero tayo ay nakapamigay po ng mahigit 600 na fruit bag para po sa ating mga kabataan na sumali sa ating Spooktacular Halloween treat dito po sa Manila Zoo. Ito po ay courtesy ng mga concessionaires sa Manila Zoo, ng PRB, ng Manila Souvenir Shop, and of course, ang tanggapan po ng inyong lingkod. So yan, ang saya-saya. Nandyan po sa picture, makikita nyo sa screen, yung isa po sa mga nanalo ng best costume. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa costume na yun eh. Pero napakaganda po ng ginawa nilang pag-decorate sa Manila Zoo. In time po talaga for Halloween. Ayan. Makikita nyo ang saya-saya ng mga bata. Ang dami nilang nakolektang mga treats galing po sa ating tanggapan at sa lahat po ng mga concessionaires sa loob ng Manila Zoo. Sa lahat po ng mga nagsipagdalo at sa mga concessionaires po na nagbigay ng treats, maraming salamat po. Isa po rin sa nagwagi, ayan, si Maui, na talagang kamukhang-kamukha ni Maui. Tingnan nga natin si Maui matapos nung ayan. Diba? Init na init si Maui. Kaya naligo na lang siya sa ating dancing fountain. Ayan, si Maui. Diba? Ayan. Tuwan-tuwa yung bata. Ako nung nakita ko tong video na to, tuwan-tuwa din ako. Kasi init na siya sa kanyang long hair. At sa napakarami niyang tattoo. Ayan, nabura yung mga tattoo niya. Diba? Enjoy na enjoy siyang nagsiswimming sa ating dancing fountain. Okay. Punta naman tayo sa peso update. Ang gulo yata ng ating script pa-jump-jump. O di ba kanina, masasayang balita? Masaya pa rin to. Yun ang ating ngayon. Di ba? Papunta doon ang ating. Peso update, syempre, marami na naman po tayong na-hire on the spot. In total po, nasa 4,582 na ang ating hired on the spot. And of course, napakarami po tumutulong sa atin for placement.
tumutulong pa rin po sa atin ang Joyride, Borzo, Lalamove. Ang atin po mga senior citizen ay naka-employ pa rin po sa Shakey's, Jollibee, Peri Peri, and KFC. Ang atin po mga PWDs, naka-employ din po sa Shakey's, Jollibee, Peri Peri, and KFC. At kung hindi po ako nagkakamali, parang last week lang po ay nagsimula naman po silang ng recruitment and final interview para naman po sa McDonald's. So maraming salamat po sa ating mga partners na nagbibigay ng oportunidad para sa ating mga senior citizens na makapagtrabaho pa rin, at syempre po sa atin po mga kababayan na may disability. Maraming salamat po sa inyo. Yung atin naman pong SPES, employed po sila sa maraming salamat, KNC Group of Companies, Coffee Bean, Lay Bear, Shakey's, Alpha Mart, Chowking, and of course, ang City Government of Manila. Ay, napakadami po nating nabigyan ng tupad. Ito po ay sa pamamagitan ng ating mga partners from the national government, sa ating pong mga senador, sa DOLE. So, ang atin pong senior citizen na nabigyan po ng tupad ay nasa 110. Persons with disability, 110. Atin pong solo parents, nasa 150. At yung atin, of course, mga regular beneficiaries, nasa mahigit kumulang 500 na katao. At ngayon po, ay nabigyan na naman po tayo ng DOLE ng tupad. Kaya ino-open po natin ito, calling atin pong mga Sika drivers. Meron din po silang bibigay na pangkabuhayan showcase, yung tinatawag po nating food carts worth 30,000 pesos. So makipag-ugnayan lang po kayo sa peso. Pumunta po kayo sa kanila pong annex na office annex dyan po sa may Park and Ride. Stop and shop ang sasabihin ko. Diyos ko. Sa Park and Ride po, dyan sa may Arroceros Park. Nandun po ang tanggapan ng peso. Makipag-ugnayan lang po kayo sa pamumuno ni Direktor Fernan Bermejo. And of course, yung ating pong GIP or Government Internship Program sa Manila LGU, meron na po tayong 1,000 at sa National Government, care of DOLE, nasa 656. Kanina po, sa ating Kalinga sa Maynila, ay meron pa rin po tayong job fair, meron po tayong mga na-hire on the spot. Ganon din po ang nangyari noong nakalipas nating Kalinga sa Maynila last Wednesday. So, tuloy-tuloy lang po pagbibigay natin ng trabaho sa ating po mga kababayang Manilenyo. Tumungo lang po kayo, makipag-ugnayan sa Peso Office. At kung kayo po ay magpapa-interview, mga ilang paalala lang po. Una-una, dumating po kayo 30 minutes before your interview. Magdala po kayo ng sarili nyong ballpen. Magdala po kayo ng at least 10 resume. At magsuot po kayo ng mga komportableng kasuotan. And of course, sana kumain muna po kayo bago kayo magpa-interview. Minsan ho, kasi pag walang laman ng tiyan, wala ding laman ang pag-iisip. Nagba-blackout po tayo. So, everyday po yan, may special recruitment activity po tayo na nagaganap sa Peso Annex Office, dyan po sa Park and Ride from 9 a.m. to 2 p.m. Okay. Last Friday, Monday, November 6, ay ginanap po natin yung State of the Children's Address. Ito po ay sa kadahilanan na tayo po ay nagdiriwang ng ating National Children's Month. Ito po ay ginaganap tuwing Nobyembre po, every year, na kung saan po ay inilalahad natin para malaman po ng ating mga kababayan ang lahat po ng mga programang inilatag natin para sa ating mga kabataan. So napakarami po nating mga programang ibinibigay o inilunsad natin para po sa ating mga kabataan. Isa na po dito yung pagbibigay natin ng libreng dental braces para sa ating mga piling-piling mag-aaral ng high school. Okay? Ang pagtuturo po natin o yung programa po, Huwag Kang Biba.
Okay, batang ina, batang ama, na kung saan tayo po ay nagle-lecture sa ating mga grade 9 students para ng sex education, nang sa gayon po ay makaiwas po sila sa teenage pregnancy. Okay, meron din po tayong inilahad din po natin lahat ng mga benepisyong ibinigay natin sa ating mga batang mag-aaral, magsimula po sa preschool o sa ating mga daycare center, pagbibigay po natin ng mga libreng kagamitan at saka mga uniforms, pati na rin po sa ating elementary and high school students. So lahat po yan ilahad ng State of the Children's Address. And kasabay din po niyan ipinagyabang natin na ang Manila Department of Social Welfare ay nakatanggap ng pagkilala magmula sa DILG-NCR ng Ideal Functional Rating of 83% sa recently concluded 2023 Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children Functionality Audit, and Ideal Functioning Rating of 91.66% doon po sa 2023 Local Council for the Protection of Children Functionality Audit. So congratulations po sa Manila Department of Social Welfare. Bakit sino yung natawa? Okay? Next naman po, nung nakarang araw lang, alam niyo, sunod-sunod po talaga ang mga nagaganap na sunog. Kanina nga hong umaga, may sunog na naman na naganap dyan sa Distrito 5. Nakakalungkot dahil ang buong ari-arian po natin talagang nawawala na lang pag tayo po ay nasusunugan. Di ho ba? Pero wala naman po may kagustuhan ito. At itong mga nakaraang linggo po parang sunod-sunod ang mga naganap na sunog, kung kaya't minabuti po natin na makapagbigay na po tayo ng tulong pinansyal sa 166 families and 3 unattached individuals. Ang atin po mga 166 families ay nakatanggap po sa pamalansod ng Maynila ng tagsa 10,000 at yung mga unattached individuals naman po ay nakatanggap ng tagta 3,000 bilang tulong na makapagsimula muli po sila na makapag-build o makapagtayo ng kanilang mga tahanan, di ho ba? Hindi ho gaano kalaki ang binibigay natin, pero gaya nga po ng sabi namin, kahit papano po ay makatulong tayo makapagsimula muli ang ating mga kababayang nasunugan. Amin pong kadalasang paalala na sana po mag-iingat po tayo. Ano nga bang sinasabi ni Ma'am Tintin Kula, yung ating pong chief ng ating Manila Fire District? Kapag kayo ay may sinaksak, tama ba? Pag may sinaksak, may huhugutin. Okay? Pag may sinaksak, may huhugutin. Ibig sabihin lang, kapag kayo po ay nagsaksak ng mga appliances nyo o kagamitan sa bahay, siguraduhin nyo pag kayo ay aalis ng bahay, tatanggalin po ninyo ang pagkakasaksak ng mga ito. Iwas sunog po tayo. Okay? So, ito po, konting update lang sa nakaraan nating 2 Kalinga sa Maynila program na ginanap po sa Distrito 1 at saka sa Distrito 2. Sa Distrito 1 po, tayo po ay nakapag-serve ng almost 2,653 na katao ang atin pong natulungan sa una nating Kalinga sa Maynila noong Miyerkules. At kanina naman po, 2,745 ang people served kaninang umaga. Ang dami-dami. Ang dami-dami po natin natulungan, napasaya kanina pong Kalinga sa Maynila. So, linggo-linggo po yan. May magaganap po tayong 2 Kalinga sa Maynila. So, abangan nyo po kami sa inyong mga distrito. Sa susunod na linggo, kami naman po ay tutungo sa Distrito 3 at Distrito 4. Okay, announcement po tayo. Ito, napakahalaga. Importanteng announcement sa ating mga kababayan na gustong mag-avail ng discount para sa pagbabayad ng kanilang mga real property tax. Okay, pwede na ho kayo magbayad.
kayo po ay inaanyayahan namin o ini-encourage namin na magbayad na ngayon. Bakit? Dahil kapag kayo po ay nagbayad ngayon, hanggang sa December 10, meron po kayong 20% discount. Aba, malaki-laki din yan ha. Magbabayad na nga ako. Malaki-laki po yung diskwentong yan. So, magsimula po ngayon, pwede na kayong magbayad hanggang December 10, magkakaroon po kayo ng 20% discount. From December 11 hanggang December 29, 2023, 15% discount. At yung prop payment naman po, January 1 to January 31, 2024, 10% discount. So, pumunta na po kayo. Magbayad na po kayo. Sayang din po yung 20, 15, and 10%. At iwasan po natin maging delinkwente sa pagbabayad dahil mas malaki po ang babayaran nyo kapag hindi po kayo nagbayad sa takdang panahon. Okay. Yung Taxpayers Lounge po ay bukas-bukas. Okay? Bukas po sila, okay, ng Sabado, November 11, 9 a.m. to 4 p.m. only. So, overtime po yan. Pero gagawin po namin ito para mas marami po sa inyo ang makapag-avail ng discount. Uulitin ko po, bukas po bukas, kahit na Sabado, ang ating Taxpayers Lounge. Para po sa mga gusto mag-avail ng discount, ito po ay bukas. Ito po ay nasa first floor, una-una. Bukas from 9 a.m. until 4 p.m. only. Yan. So, every time na magkakalinga tayo at ipapapost din po natin yan sa atin pong page, tingnan po ninyo at mag-avail po kayo ng ating pong mga discounts. Okay? Another announcement, tuloy na ang ating pong A6 Rock and Roll Marathon na gaganapin sa November 26. Nandyan po sa screen ninyo. Merong 42 kilometers, merong 21 kilometers, 10 kilometers, at 5 kilometers. Magsisimula po ito ng November 26. Hating gabi. Ibig sabihin, pagpatak po ng alas 12, November 26 na yan, di ba? Okay, ng hating gabi, doon po magsisimula yung A6 Rock and Roll Marathon. Saan ho ba lilibot yan? Ay sa buo pong Intramuros, sa may Luneta, ayan po. Andyan po yung ruta ng lilibutan ng ating A6 Rock and Roll Manila. Okay. Antabayanan po ninyo yung road closure. Kailan ho ba magaganap ang road closure? Umaga pa lang ng November 25, 8 a.m. hanggang umaga ng November 26, 8 a.m. muli, ay may mga road closure po tayo sa mga sumusunod na lugar. Marami-rami yan. At karamihan po dyan ay mga malalaking roads or national roads. Rojas Boulevard, Bonifacio Drive, Katigbak, Independence, P. Burgos, Maria Orosa, Finance Road, northbound lane of Taft Avenue, Muralla, Real Street, Santa Lucia, and Quintin Paredes. Okay, nakikita po nyo, magsasarado po yan. Kung kaya't nakikiusap po kami sa inyo, wag ho muna kayo magagalit sa amin. Humanap na po tayo ng ibang madadaanan natin, lalong-lalo na po yung mga papunta sa airport. Marami po dyan, di ba, nagdadaan sa Rojas Boulevard. So, hanap na po tayo ng detour, okay? Para ho hindi naman po tayo sa maantala sa atin pong mga pupuntahan. Ang November 25 pa, iting Sabado yan eh. Sabado at Linggo yata yan eh, di ba? Sabado at Linggo naman po yan. So, hindi naman po natin sana ini-expect na ganun kagrabe ang mga traffic. Una-una kasi wala naman pong pasok. Diba? Wala pong pasok sa mga tanggapan at sa ibang mga paaralan. Pero just the same,
to be on the safe side, iwasan na po natin ang mga kalyeng ito simula ng November 25, 8 a.m. until November 26, 8 a.m. Okay. Again, ipopost po natin ito sa ating page para po paalalahanan kayo. Maraming salamat sa lahat po ng pagkilala na iginawad nyo sa lungsod ng Maynila. Unang-una, tayo po ay binigyan ng pagkilala ng Manila MWSS sa atin pong efforts on conserving the environment by being one of the top cities in availing the free dislodging services by Manilans. Yung nagpapalinis po ng kanilang mga Poso Negro. Ang Maynila po ay isa sa mga lungsod na may pinakamataas na nag-avail ng pagpapalinis ng Poso Negro po nila. Kaya tayo po ay kinilala ng MWSS. At kamakailan lang, ito po, pagyayabang natin. Yan. Natanggap po natin kahapon ang pagkilala sa ating lungsod as one of NCR's Resilience Champion. Okay? Kinilala po tayo ng DILG, MMDA, and UNDP Philippines. Maraming salamat po sa inyong pagkilala and congratulations MDRRMO sa pangunguna po ni Director Arnel Angeles and of course ng CPDO sa pangunguna ni Architect Danilo B. Lacuna Jr. Okay. Pasko na naman muli. Ramdam na ramdam ko ang Pasko sa dami po ng ating ginawang Christmas lighting. Di ho ba? Talaga ang Pilipinas ang pinakamarami o pinakamahaba ang pagdiriwang ng Pasko. Di ba? Parang August pa lang sumisilip-silip na si Jose Marichan. Pero parang officially nag-start po ang Christmas season September 1. Pagtungtong pa lang ng bare months, Pasko na po, ramdam na sa Maynila. At dahil po dyan, napakaaga po ng mga Christmas lighting sa buong Kamaynilaan. Sinimulan po ito ng Christmas lighting na ginanap sa SM Manila. Okay, kasama po natin dyan ang SM family and of course si Vice Mayor Yul Servonieto. Sinundan po ito ng Christmas tree lighting sa Diamond Hotel. Okay. Pagkatapos po ay sinundan ng Christmas tree lighting sa Manila Hotel. And of course kagabi, Christmas tree lighting naman po sa Sheraton Manila Bay. At kanina lamang po ay Christmas tree lighting sa Ocean Park. Okay. Ayan, napakaraming Christmas tree lighting. Marami pa hong susunod dyan. So magkita-kita po tayo sa iba pang mga Christmas tree lighting na magaganap sa buong Kamaynilaan. Pero ang dapat nyong abangan ay syempre ang Christmas tree lighting ng Pamahalaan Lungsod ng Maynila, ng City of Manila. Kailan ito? November 17. Inaanyayahan po natin ang lahat ng ating pong mga kababayan na tumungo sa Kartilya ng Katipunan. Nandyan po ang ating napakalaking Christmas tree at gaganapin po ang ating Christmas tree lighting ng alas 6 ng gabi, November 17. Okay? 6 p.m. sa Kartilya ng Katipunan. Sabi nga nila dito, Pasko sa Maynila, may kalinga, may ginhawa, may saya. Ang saya-saya. Diba? Okay. So, kita-kits po tayo sa November 17 para sa atin pong Christmas tree lighting. Kanina nabanggit ko na po ang magiging theme natin ngayong Kapaskuhan. Yung may kalinga, may ginhawa. Inaayos na po namin. At yan po, sigurado po kaming mararamdaman nyo sa lahat ng sulok ng Maynila.
Sa paanong paraan? Sabi ko nga sa inyo, simula pa lang ng December 1, tuloy-tuloy na ang aming pamimigay na atin pong taunang Christmas boxes sa atin pong mga pamilyang Manilenyo. Susundan po ito, syempre, na ating Christmas gift giving para po sa ating mga senior citizens. Susundan pa rin po ito ng ating pagbibigay ng ating pong allowances sa ating mga persons with disabilities, solo parents, sa ating pong mga senior citizens. Inaabangan na nila ito. Kaya siksik-liglig po ang atin pong mga kababayan ngayon darating na Pasko. So again, magandang balita. Nagsisimula na po kaming ayusin ang aming pamaskong handog sa inyo. Nang sa gayon, pagdating ng December 1, maibibigay na po namin ito sa inyo ng personal. Kaya abangan po ninyo ang aming pamaskong handog para sa bawat isang pamilyang Manilenyo. Okay. And of course, talaga siniksik nila dito, year-end bonus ng mga empleyado ng Manila City Hall. Kasama ba kayo doon? Oo naman, di ba? Christmas is giving, sabi nga nila. Bakit kayo lang ba? Ako rin makakatanggap ako, ha? Diba? To be announced later. O, diba? Ma'am Jazz? Siyempre, sabi nga nila, paligayahin muna natin ang nasa sarili nating bakuran, di ba? At yan naman po, siyempre ito rin po ang paraan ng inyong pamalanlungsod para pasalamatan lahat po ng mga kawani ng pamalanlungsod ng Maynila sa isang buong taon na pagbibigay nila ng tama, wasto, tapat na paglilingkod para sa bawat isang batang Manilenyo. So, abangan ang susunod. Malamang niya sa Lunes, nag-aabang sila. Diba? Ng announcement. Lunes. Diba? Okay. So, punta na po tayo sa mga shout-outs natin. Una-una, shout-out po sa mga partners natin. Yung walang sawang nagbibigay ng mga donasyon sa atin pong lungsod. Uunahin ko na po ang SunTrust Properties Inc. In celebration po ng kanilang 26th anniversary ay nagbigay po sila sa Santa Ana Hospital ng 26 na wheelchair, 26 na crutches, and of course, mga diapers po para sa ating mga pedya patients at mga senior patients. Maraming salamat po, SunTrust Properties. And kanina lang po ay ginanap ang atin pong paglalagda ng deed of donation sa dinonate naman ng La Filipina Uygongco Group of Companies. Sila po ay nagbigay ng 17 sets of computer with printer and isang napakalaking server. 17. 19 ba? O 19 pala. O 19. Okay? At isang napakalaking server para sa kanilang iHomies. So, ito po ay pinangunahan ng La Filipina President, si Mr. Gerald John Uygongco. Maraming salamat po sa inyo, sir. At syempre po sa buong pamilya nyo na walang sawa tumutulong para sa ikagaganda ng serbisyo ng Santa Ana Hospital. Sana po wag po kayo magsawang tumulong po sa amin. Baka naman matulungan din po ninyo ang iba pa naming ospital. Muli, maraming salamat po sa inyo. Okay, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Belated happy birthday, of course, kay Director Fortune Palileo ng EDP at si Ma'am Telma Perez po ng CGSO. At doon naman po sa mga magba-birthday, advance happy birthday, Colonel. Okay. Ronaldo Santiago ng CSF, Ma'am Seni Mapoy ng Markets,
Ma'am Jasmine Talegon, okay? Engcar Ocampo, ang dami na magbe-birthday. Ma'am Brenda Marcelino, and of course, ang ating pong former District Director, General Andre Dizon. Hindi ka pa namin nakakalimutan. Ang dami yung November 30, oh. Diba? Happy birthday po sa inyong lahat. And of course, congratulations. Ikaw ba gumawa ng script? To our very own Charlene Marie Santiago sa kanyang pagpasa sa Civil Service Examination. Professional level, professional ka na. Congratulations! At sa lahat pa ho ng mga nagsipagpasa sa Civil Service Exam, congratulations po. Si AJ din! Ba't wala AJ dito ang pangalan mo? Sa pro tsaka pro po pinasan. Ba, pucha? Ay, sorry. Galing-galing. Uy, galing-galing mo naman sa pro at pro. O di pwede ka na palang mag-drive ng taxi ngayon. Diba? Congratulations po AJ and Charlie. Ang gagaling ninyo. O diba? Promotion. Di po. Oh, ganun na lang? Wala man lang dyang celebration? Grabe. Birthday nino? Ah! Oy! Si Pang Ed Gumban, yung ating pong oh, 'di ba? Photographer. Happy birthday po sa inyo. Oh. Ganun na lang talaga. Hanggang ganun na lang tayo, bati portion na lang. Walang paramdam, bati lang. 'Di ba? So again, happy birthday po sa lahat ng mga nag-birthday and congratulations po sa lahat ng mga nagsipagpasa sa civil service. Oy, nakalimutan natin. Congratulations naman po sa mga bagong Board of Regents of Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sila po ay nag-oath taking kahapon. Okay? Ha? Oh, sa pamumuno po ni President Sunny Reyes. Oh, congratulations po sa inyo. And of course, Chairman Attorney Ed Serapio, and of course, Board of Regent Neri Pescadera, and of Board of Regent Wanson. Ano ba? May nickname eh. Si Board of Regent Wanson. BJ ba? O basta, yun. Si Board of Regent Wanson, congratulations po sa mga bagong Board of Regents ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Yehey! And now we go to Honey Quiz! Okay. Ayan na naman yung tugtog na yan. Diba? Walang kasawa-sawa, lumalamig ang aircon. Handa na ba kayo? Okay, sa Honey Quiz. Itong unang katanungan, medyo mahirap to kasi kapapasa lang nung gumawa eh. Nagpapaka-intelligent dahil kakapasa lang sa civil service. Kaya, pagpaumanhin nyo po ang una nating question. Lahat po ito, ang ating po mga katanungan ay patungkol sa ating pinagdiriwang na National Children's Month. Okay. So, ang una nating tanong, ano ang tema ngayong taon for National Children's Month? What is the theme for National Children's Month 2023? Pabilisan na ng Google! Ang hirap naman, Charlene. Pag 10 minuto na, wala pang sumasagot. What is the theme for National Children's Month 2020? Alam nyo, dapat meron tayong fishbowl dito. May tinatanong tayo eh. Diba? Alam nyo, may umaangal Meron daw kayong hindi, binabasa yung mga sagot nila. Lagi sila sumasali. Meron na? Meron po kasi iba na nagko-comment po pero hindi po naka-public yung comment nila. Kaya hindi po namin Yun naman pala. Oy, double check po yung inyong mga comment. Dapat naka-public.
O baka kayo lang nakakabasa ng inyong mga komentaryo o ng inyong mga sagot. Again, nire-remind ko lang po ang lahat, ang atin pong Christmas tree lighting ay magaganap sa November 17, 2023. Gusto ko rin po palang i-congratulate lahat po ng awardees ng Ramon Magsaysay. Ramon Magsaysay awardees po, sila po ay nag-courtesy call sa atin kahapon. Congratulations po sa inyong lahat. Aba, talaga ba? Salamat po Mayor at MPIO sa pagbati. Hayaan nyo di po kayo mawawalan ng ano. Diba? Hindi kami nakukuha sa mga ganyang messages. Diba? Sabi ko na nga ba, abutin tayo ng mga siyam-siyam dito sa tanong na ito. Ano daw po ang theme ng National Children's Month 22? Meron. Aba. Ang tamang sagot ay Healthy, Nourished, Sheltered. Nawala. Si Janice. Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All. Congratulations. Janice, go! Aba. Okay, question number 2. Uy, uminit na. Republic Act number blank states that the month of November of every year is hereby declared as National Children's Month. Anong Republic Act ito na nagsasabi na dapat kada Nobyembre ay National Children's Month? Ba? Ibang tugtog? Senti? Pasko nga pala yan. Okay na? Republic Act number 10661. Congratulations, Jeb De Ala. Di ba may isa pa tayong pamaskong kanta? Congratulations! Next question. Ito naman narinig nyo na yung sagot kanina. Anong buwan sineselebrate ang National Children's Month? Sinabi ko na to kanina, nasa previous question na to. What month of the year celebrates National Children's Month in the Philippines? Magpunta ang masyal, sumayaw manood. Mag-relax kasama ang pamilya. Bawat pasilidad ay pwede sa lahat. Bawat isa ay pwedeng umangat.
Mula bata at matanda, alaga ka sa Maynila. Di lang isang araw Pasko. Di lang isang araw Pasko. Di lang isang araw Pasko. Dito araw-araw Pasko. Meron na? Okay na? Okay. Kami pala, December 16 ang Christmas party namin. Yay! Vanessa May Nava, November. Sabado yan. Simbang gabi po yun. Tanghali tayo kayo mag-alala. Ano, uunahin mo simbang gabi? Okay? Congratulations. Oh, magsimula question number 4 hanggang question number 10. At dahil, pakinaan ngayon AJ, hindi ko narinig sarili ko eh. Okay. At dahil National Children's Month, bumalik tayo sa nakaraan. At tingnan natin ang mga larawan na ipa-flash namin sa screen na mga dati nating kinagigiliwan na mga laro o laruan. O ito, madali lang ha. Pagalingan na lang ito. Okay? Dahil kakaiba to ha. National Children's Month. Bumalik tayo at tingnan natin ang mga pictures sa screen nung mga laro o laruan na gustong-gusto natin ng ating mga kabataan. First picture. Aba! Ano yan? Naku, sunog na naman! Meron na naman! Pamasko nga, natugtog yung isang Pasko. Ay, alam ko meron pa tayong isang Paskong tugtog. Oo, ayan yung kay Yul, yun yung kay yung ano. Ayun na. Kasi sayahan. Wala pa, nakakasagot. Dali-dali lang nito eh. Okay? At ang tamang kasagutan, ha? Ganda. Ang tamang kasagutan, trumpo. Meng Glory. Uy, trumpo. Hindi ako marunong maglaro niyan. Hindi ko natutunan yan. Trumpo. Next picture. Ito, magaling ako dito. Next. Ayan. Ano yan? Ay, yan, nilalaro ko yan ng bata ako. Oo. Pero sabi nila malas daw yan eh. Di ba? Oo, yung Oo, kasi yung sunog-sunog eh. Oo. Okay, wala man lang time music. Ba yan? I don't want to change. Ano yan? Ay, hindi ko alam yung kantang yan. Ano yan? Ganon?
nawala na naman yung kanta. May sumagot na. Diyos ko, di ba nila alam tong larong to? Okay, ang tamang sagot. Sungka! Lourdes Toledana. Congratulations. Sungka, sungka, sungkaan, sungkagin. Okay. Next. Ang cute naman ang picture na ito. Susunod na picture. My God, may sunog na naman. Ako naririnig. Ang cute-cute ng bata, oh. Anong tawag dyan? Chinese garter. Ha? NBI? Ginagawa yan ah. Oo. Oo. At ang tamang sagot, meron na ba? Yan. Luksong baka. Luksong tinik yan. O yan mo na. Pinost nyo eh. Luksong tinik. Si Allison. Oy, Charlene. Di ba pumasa ka? Congratulations! O, next, ito. Magaling ako dyan. Magaling ako dyan. Yan, ano yan? O, di ba? Pero di ko na alam ba, pag ginanyan mo, ano nga yun? O, di, tapos, paano mo nakukuha yung mga ganon? Pag yung ginaganon po, tapos kung ano yung mag-face out. Hindi, di ba pakapalan yan eh? Di ba? Oo. Isa, dalawa, tatlo, tsa. Oh. Diba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Oh, tsa. Ganyan yung larong yan. Naku, ang daming ano. Ang daming fire trucks. Meron na. At ang tamang sagot, text, Lorna Paha Pagkaliwanagan, Wangan. Congratulations po! Pinapaalala lang po namin sa mga magwawagi sa Honey Quiz ngayong araw na ito, makipag-ugnayan lang po, i-message po nyo MPIO para makuha namin ang inyong address and telephone number. Next picture. Next picture. Ayan. Ano yan?
Okay, ang tamang sagot ay Sipa, France Lorraine. Congratulations! Next picture. O yan. Yan, madali yan ha. Sa mga nanalo po, pwede na po sila mag-email sa akin. Nasa page naman po yung Okay. Ayan, namatay. Namatay ang TV. Okay? What happened? Ang sabi po nila ng MPIO, pwede rin po kayo, nood na lang tayo Netflix. Ang sabi po nila, pwede rin po kayo mag-email. Nandun naman po sa page ang email address. Okay? Manila Public Info at gmail.com. Manila Public Info at gmail.com. Pwede po kayo mag-email para po makuha namin ang inyong contact details. Justin, may balita po na nasusunog ang NBI building dito po sa may sa may banda doon. Okay? Iwasan muna po natin ang lugar na ito para mabigyan po natin ng lugar ang atin po mga bombero. Okay, iwasan muna po natin itong lugar na ito sa may NBI daw po. May nakasagot na ba sa picture number 9? At ang tamang kasagutan ay Yoyo Vivian Malate. Okay? At ang huling picture natin, okay, ang huling picture, ayan. Hindi naman yung sinama yung Chinese garter. Ano ba yung mga laro namin ng bata kami? Agawan, jackstone, agawan base. Agawan base. Okay? Muli po, just in, meron pong sunog na nagaganap sa may NBI. Kaya pinapaalalahanan po namin ang atin pong mga kababayan na dadaan po doon. Iwasan muna po natin ang sa may area ng Taft Avenue. Specifically po dyan sa may NBI. Okay? Bigyan po natin ng puwang ang atin pong mga bombero para ma-occupy po nila ang lugar na iyon. Okay na? At ang tamang kasagutan ay tumbang preso Ace Fernandez. Congratulations po sa lahat ng nagwagi sa ating honey quiz ngayong araw o ngayong gabi na ito. Muli po, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating The Capital Report. Ipopost po namin lahat pa ng mga kaganapan ngayon mga sumusunod na araw. So, stay tuned lang po kayo. Pumunta ho kayo sa page ng MPIO at doon po nyo makikita lahat po ng ating mga paalala at lahat po ng mga pinupost natin sa mga lahat ng mga nangyayari dito po sa ating minamahal na lungsod. Muli po, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.